Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. It's 20 minutes after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolanja, and good morning sa gabos po mga listeners and followers ng programa Ang Syudadano. Aldaw po ko niya ning Martes, petsa 22 ka na bulan na Abril, taon 2025. Mainit na po ang mga kalakawang kan mga aplikante para sa Mayo 12. Sabi nga ni kaya ang lain-lain na gimmick, mga lain-lain na presentasyon, mga pangako, mga isusumpay na programa sa mga dating programa, duman po sa mga re-electionist na may mga resibo na. Talaga, ini po mga aplikanting ini, ang intensyon kayo ni maging public servant sa satuya mga constituent. So, ang gigibong talaga po, pumili po kita katong mga marhay na sa pigilan ta po, ito nakatabang na sa indang mga constituentes. Po sa probinsya, ligasiya na po kan pamilyang Villaforte na mag-serve. Tulay na po kita mo para duwa-duwa. Dire-diretso na po kita dyan. Kung sisepa man po ang may mga re-election sa pamilya. Tangari po, dire-diretso ang benepisyo. Halos po ang probinsya itinaon ang gabos. Kabali na po ang arts and culture. Kaya sayang man kung iba pa ang makalaog mapurunan po kita sa uno naman kayan. Bagin sa second distrito, mabakante, data po lingawan, sa congressional. Let's go boy, come with me and see. Si Governor Luigi po, ang sarong aplikante na desidido po na ipadagos ang pinunang kansayang ama yung iba si Congressman El Rey. Pasiri man po yan sa ringkunada, yan po naman sa tuyang mabuot. Humilde, yan po naman si Migs. Naging congressman, probado ta po. Kaya kita mga tugang ipadagos ta ang legasiya, ang political legacy kan pamilyang Villaforte. Pumpo naman sa ama, itong the late Governor and Congressman Luis R. Villaforte. Halaga, digdi po sa syudad ni Naga, pili unta pong maray, lalo na sa congressional. Nagralaban po digdi tulo, Yan po digdi si Mayor Nelson Ligacion, sarong aplikante man para sa tercer distrito.
Nya man po digdi sinunoy magtuto saro pong kapabilya. Saro po sa pagserbisyo man na sabi tangani ang iba nagsabing probaranta ini pong sarong aplikante na si Noel N. De Luna ano po. So in short, S&D. Kung didigdi po sa parte ni Mayor Nelson Ligason, ano daw po Mayor kung simbagon ta muna ni mga ini mga satuyang mga dapat mong simbagon. Iko po bakit ang dapat simbagon sa Office of the Ombudsman? Na ini po ba kuning balubagi kundi ini po findings kang Commission on Audit. Kaya gwa po kaming pigdarad naman ng criminal complaint. Ang criminal complaint po, ini pig-receive po kan Office of the Ombudsman for Luzon kan January 14, 2025 for violation of Section 3, Paragraph E of the Republic Act Number 3019, Section 20 in relation to Section 19, Paragraph A of the Republic Act Number 10121 and technical malversation under Article 2020 of the Revised Penal Code. Ini pong binabanggit in violation of Republic Act 3019 Anti-Graft Law. In relation thereof po, igwa po sinang pending na administrative matter, ini pong gross neglect of duty, grave misconduct, gross inefficiency and incompetence, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ini po mga tugang pig file na kaso na ako po mismo ang complainant digdi. Ito po digdi si single out ang mayor kan Syudad Nindaga. Saro po sa mga ang numero 1 po ini si Honorable Nelson S. Ligason in his capacity as the city mayor and chairperson of the Naga City Disaster Risk Reduction and Management Council of the City of Naga, Province of Camarines Sur. Ikadua po digdi yung pinapasimbagta ini pong head kan NCDRRMC kan syudad na mayong iba po ngani amigo taman ni alagad obligado po kita. Ini po si Mr. Ernesto El Camel. Pantulo po ini si Ruby R. Singson in her capacity as the acting city accountant of the City of Naga. Pangapat, si Maria Socorro R. Gayanillo in her capacity as the city treasurer of Naga City. Panlima, ini po si Engineer Alexander N. Canning in his capacity as the City Environment and Natural Resources Officer and as member of the NCDRRMC. Panganom, ini po si Wilfredo Priles Jr. in his capacity as the City Planning and Development Coordinator of the City of Naga. Yan. Pangpito, ini po si Annabel Vargas in her capacity as the City Social Welfare and Development Officer of the City of Naga and as member of the NCDRRMC of the Naga City Government.
Pangwalo, si Dr. Vito C. Bora III in his capacity as former City Health Officer of the Naga City Government and member of the NCDRRMC. Pangsyam, si Dr. Ronaldo T. Amoranto in his capacity as the incumbent acting City Health Officer of Naga City and as member of the NCDRRMC. Pangsampulo, ini po si Mr. Francisco M. Mendoza in his capacity as the former City Budget Officer of the Naga City Government and member of the NCDRRMC. Pang-11, ini po si Jesus S. Del Villar in his capacity as the acting City Budget Officer of Naga City and member kan NCDRRMC. Pang-12, ini po si Ernesto E. Ascensi III in his capacity as acting head of the City Agriculture Office and member of the NCDRRMC. Pang-13, si Director Rene E. F. Gumba in his capacity as a head of the City Public Safety Office and member of the NCDRRMC. Pang-14, si Mr. Allen L. Riondanga in his capacity as a head of the City Events Protocol and Public Officer and member of the NCDRRMC. Pang-15, si Lino Roberto Bungkodin in his capacity as former City Director for the Department of Interior and Local Government in Naga City and former member of the NCDRRMC. Pang-16, si Arthur F. Abunal in his capacity as head of the GSO of the Naga City Government and member of the NCDRRMC. Pang-17, ini si Attorney Paul John F. Barbosa in his capacity as the head of the Persons with Disability Affairs Office and member NCDRRMC. Pang-18, si Isel O. Jocaresa in her capacity as the current City Director of the Department of Interior and Local Government and member as NCDRRMC. Pang-19, si Engineer Joel P. Martin in his capacity as Solid Waste Management Officer and member of the NCDRRMC. Pang-20, si Roelio P. Alcala in her capacity as the unit head of the DRRM Research and Planning Unit of the NCDRRMC. Pang-21, si Alfredo Gutierrez in his capacity as unit head of the DRRM Administration and Training of the NCDRRMC. And pang-22, si Rene Absalon Abiada in his capacity as unit head of the DRRM Operation and Warning of the NCDRRMC. And pang-23, si John and Jane Das and Peter Das. Yan po ang mga respondents, ano? Yan na si Buyet, may nasa linya.
Bueno, ipapadagos ni po, ano, alawig niyo. Pero kulong tamo na ang linya ni Mr. Boyet Paderes. Yet, maray na ka sa imo. Salamat, Sir Bebot. Maray na pagkaaga. Urutang makaulay mo niyan ang opisyal na tagapagtaram kan Kasuriko 2. Si Sir na Rinier Bukay. Dahil may iwasan na magpalangkaw na naman ng taripa ng kuryente huli sa mainit na maray ang panahon. Kaya ang barita ta magkakaigwa ng paglangkaw ng taripa ng kuryente ngunya la bulan o sa masunod na bulan. Baad abuton na tabi manager ng 10 pesos. Sa presente gura nung yan na taripa ng kuryente garo 8 ang kuryente ko niyan, taripa, baad mag-abot sa 10 pesos o lumabi pa, taripa ng kuryente ko niyan, alagad nagatik si Sir Rinier Bukay na perang minuto lang, talaga pa presensya, gano'n may meeting ko niyan, dyan sa Kasuriko, sa opisina ka na Kasuriko 2. Kaya nagagad siya ng dispensa na maapon na lang siya aratsan tanganing magtaon ng kumpirmasyon kung talagang malangkaw ang taripa ng kuryente ngunya na bulan o sa masunod na bulan. Halata lang tabi manager anytime pwede nga makaulay ta si Sir na Rinier Bukay kan Kasuriko 2. Sabayo kay Bagayet, kan naulit itong huring nakaulit si Rainer. Talagang piglalao man tayo, medyo talaga may adjustment sa rate kan sa tuyang kuryente dahil nga nitigdi sa pag nagdadagadan na ang summer, grabe ang load na kaipuanan. Tas iba, naghalos sa air code, sobrang init. Dahil untok maghapon ang ventilador. Ang electric fan. Ito man mga medyo irigwahon, siyempre, ang aircon kaya nagbubutubot. Kaya ako yan, talagang grabe ang konsumo ka na kuryente ko yan panahon ng summer. Pero nag-text pa lang si Sir na Rinier Bukay, mga pirang minuto lang tabi ayet, ako na mismo ang mapo dyan, tanganing maaraman ta sa impormasyon kan sa tuyang mga parantabay, kuno arin malangkaw ang taripa ng kuryente, asin man, kung gura noan na ilalangkaw kayo ni. Ayan sa ropayet, tabang-taba yan, kung makaulay ta mismo siya, aramon ta ang sa inang preparasyon. Pirang aldaw na sana, 27 days to go, tama, kung napasala, eleksyon na dapat. Aramon tang supply, although iba dyan, may mga generator, sabi ba kang Comelec, igwasin na mga standby generators. Pero sa mga hararayong barangay, pwedeng mayong generator. Dahil man sa kabus may generator. O paano ang transmission? Yan nasa sa magiging problema kung magkaigwan ng brownout sa rong lugar kung na panahon ng burutuhan. Kaya yan ang aramon tayo na kisir na Rinier Bukay kung masusuportaran kan sa ilang kooperatiba ang konsumo o ang naipagputol nin pag-brown out kan Kasuriko sa ongoing eleksyon sa maabot na na mga inot na mga panahon namayo pa ni mga ara automation tamisan brown out ang basta may Petromax flashlight mga emergency light, nakakapunin pagbilang. Ang pagkatapos, mayong transmission, dadaraw ng balota pakasilyo. Dadaw sa Board of Canvassers. Alagan mo dyan, talagang dahil pwedeng mayong supply, ha? May barita pangalit kita kayo na pag brownout, sasabayan ng paghugot kan mga... may mga switching. Switching. Talagang yaon yan, eh. Dahil mawawara yan tabi, kung siyempre sa diklom na yan, itong mga magibuning kaaliwaswasan, lang gigibuhon aram ng mga moves, pag brown out yan, bubukasan bigla, switching. Di gana na ko yan, kalaban. Ang makonsuelo dyan, ang pagtapos ka ng eleksyon, pagkumati na nga may daogan ako, mawawalat si Bag, o tigsaro naman yung kita. Bigsi sikwit sa auto, Oy, nangingiriil,
mawawala yan tabian na imahinasyon na arog kayan o bagaman bakong imahinasyon talagang sa katotohanan. Ikaw nga na akong aram na pag brown out sana kaya itong di pa nagba-brown out lamang-lamang itong sarong tao pag brown out biglang nag-abantian bilang kaya itong kalaban niya. Nag-urutruhan. Ano? Kaya yan, pero dapat... admit tayo man kayan yet ini yung bako pang automated talagang sa present level pa lang aram mo na kung ano ang naging rimalaso. Oo. Dapat ang abogado mo mabilis kan pre-proclamation ang protest. Dapat pa proklamado tulos. Oo. Dapat proklamado tulos tanganing kuyan. Baong araw kan si automation kan mga inot, ito ba Smartmatic na obserbaran tayo iba man na pigobasa. Oo. Kuya nga itong araw kay itong ibinarita ko kasubago na magkakaiguan ng pinaglansar na kan Comelec. Ito bagang manumanong pagbilang tangaling masiguro ikukumpara ito tabi kuyan Sir Bebot duman sa resulta tama yan. Oo tama kan pagbilang ka na automated kuyan machine tangaling gabus yan nagigibon baligdi an National Statistics Office an Department of Education tanganing maging patas kung halimbawa nagluwas duman sa ECM aro kay nabilang bibilangon girara yan tama yan ang bibilangon tama girara yan garo jet combination ng automated and talagang hybrid oo. Ayan ang pinagalansar ngunyan kan na Comelec tangaling mapadagos kuyan ito bagang maging malinaw sa mga tao kung sisay talagang nagala tapag nagmanumano nga berilang may diferensya duman sa ipinaluwas kan na ECM ay duman na magkakaigulan duman na o saka yun ang gigibuntan ko niya na May 12 arog kayan duman sa resolution ninda oo yan ang ginibukan na ko yan kan Comelec magkaiguan ng manumanong pagbilang urog na duman sa mga pinagdududa nagkaiguan ng anomalya bako yan buhit resolution in bank oo ako yan talagang ibinarita ko kasubago yan duman sa tuyang pero iyan pinaka tama nagigibong ang Comelec mo niya na Mayo 12 oo nagarumalos kitang hybrid sa local mabilang na manumano and then transmission yan ang nagigibon ko niya ngunyan kan na Comelec pinagalansir ninda yan kaso udma lang pitsa 1 nagpaluwas pitsa 21 nagpaluwas ng resolution mayo man na resolution ano pa lang ako yan lang alat katahan po ko iglesia garo ko yan lang ninda kaigusin daling urulay consensus sana gibunin lang imbang tangarig mapasunod oo sa baga may mapo na kitang testing next week garo sa 28 29 matesting na sailing of itong counting machine kaya pag nasilyuhan na yan dahil na yan pwede dire-diretso na yan madadali yan sa sa May 12 ini nga kuyan mayo nitong na-iris na na-iris na pambira man rin sa kuya cellphone tala iris so in other words bako pa yan official na in bank pa sana yan garo consensus pa sana na nagpiguurulayan baka mangyayari sa May 28 sa 2028 national election pero plano na ninda na ngunya na midterm election siguro kuyan Aratsan apudan talaw si kuyan si nga Comelec officer di Sanaga si attorney si attorney para maaraman ta aram mo ngunyan yet ngunyan lang nagkaiguan ng election na mayo na ning reshuffle girondo mo dati pag election maaribayan maribayan si daling lugar ang problema pero ngunyan garumayong reshuffle mayo si attorney Badjola provincial si Hulya, syudad, City of Naga, garumayong movement,
Oo. And even ng mga police directors and regional directors, mayo na nagkaigo ng movement. Siguro maraman tayo na Arsan. Tanong mula ko nga date na minuto. Tangaling apudan ta si Sir na Mike Hulya. Karagdagan na report si Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat. Salamat din sa imong ipinaabot na impormasyon. Pero Marian, sa imong na pigurulayan na kan komisyon ang hybrid Sana, pero sa iling ko din na ma-adapt po yan ngunyan. Pero sa 2028 presidential election, sana araw na kayan Ara mo, iyan talaga po ang pinakatama. Hybrid kita sa local, bumilang kitang manumano, pagkatapos na kaya, ang transmission, automation na. Tangarig sa lokal pa sa aram ta na kung nagkagawa ng problema sa pagbilang Kanto pong nabubuhay pa si the late Congressman Luis R. Villaforte. Iyan po ang gusto niyang ipus through iyan hybrid and even in mga Ateneo, Lasal, iyan po ang gusto niyang ipa-adapt sa commission. Kanto baga, yaong kami mismo, kami ang witness. So, smartmatic pa po kato. Kan nagteristigan, ay, di baga pigpabasang tultol, Katapos-tapos si baga, kan magkaigwa ng recounting sa Kongreso, Bordado versus Luis R. Villaforte. Gana baga si Villaforte? Kundi dahil lang pigsuwerte makatapos kang bilang lasang gana sa birilangan medyo binawian na po siya ng buhay. Ang importante, gana po si Luis R. Villaforte ka nakaaging pirilian. Sayang man, nagluwas si resulta kan House kan heret itong House Electoral Tribunal mayo na si the late Congressman LRV. Pero saro niya po ni yung paniturugan saro sa paniturugan niya ining hybrid and gibo niya ang syudad ng Naga Lone District. Ito naman sarong congressman. Kaya kanailing ko naman si programa ni De Luna, ni SND. Na sada konsortihon, ang primerong priority bill niya is to make Naga City a lone district. Bueno, matugang, may natatandaan sa kita ng 10 minutos bago matapos ang programa. Anyway, alaton ta siya kung malaog pa si spokesperson kan Cashureko 2. Alagad ko na medyo naabala pa si spokesperson, pwede tanan ipali sa programa ni Jonel. Bueno, sagan na lang po mga tugang papadagos ta niyong complaint
sa Office of the Ombudsman, ining manunungod na pinapangin ito na respondent si Mayor Nelson Ligason, and sa iyang pag-iribang 22 sa pag-iriba ng mga opisyalis kan syudad ning Naga. Kami po nagtutubod. Ang iba digdi medyo na-embelto alagad. Bawal po kaya ang selective prosecution. Ano? Ang iba digdi, mga amigo ko alagad ay po pwede na halion dahil bawal po ang selective prosecution. Otherwise, ang sa imong complaint magiging mayong magkamugtakan. Ano? Sabi nga ni kaya, kung ka po sa rong public servant, puro minsan bako, ano? Data po lingawan. Data po lingawan mga tugang ang sabi na every citizen in the exercise of their profession and responsibilities must act with justice, give everyone his dues, and observe honesty and good faith. Iyan lang po kayo po ang kanlambang syudadano. Pag iyan pigpapara pigsusunod ta, mayo kita magiging problema sa kada saro. Give everyone his due. Mayo da ang ralamangan. Observe honesty and fairness. Pero minsan na kitang umilde. Pero may kitang honesto sa kada lambang saro. And pero may dapat kitang fair. Paano man ang mga bagay? Paano man ang transaksyon po mga tugang, permitang sunod ang hustisya. Ini pong neta pirming lingawan. Ano? Every citizen in the exercise of their profession and responsibilities must act with justice. Give everyone his dues. And observe honesty and good faith. Well, good morning. Good morning po sa mga satuyang followers. Sa kuyang mga amigo, mga doktor, mga abogado. Mga kandidato, pagkampanya, luway-luway sana kita. Mainit, magdarang tubig, magdarang payong. And maging fair sana sa entablado, sa platika, ano? Punta ang mabutong mga millennials and Gen Z pagka daradakula halos 40%. Kaya kung ini magpartisipar ini mga jóvenes na ni ay dakulang mari ang gugunoon, ano, mga kandidato na pinaghahangaan, ano, yung ina-idolize kan mga jóvenes. And tandaan ta po kunyan mga tugang, di po kita magbakal, asin dahil po ipabakal ang satuyang suprayo. Imagine, kung binakal ka pong 3,000 divided by 1,095 days, ano sa na yun 180? 1 peso and 85 centavos. Nahiling mo na yan. Pagkatapos, pabakal mo suprayo mo sa piso. Dahil po kita magpabakal buto. Ilingon ta po, ining sa tuyang pag-exercise, kan sa tuyang suffering. This is for our children. Our children to be born and to be born in the next generations. Pero
garo busy pa si Rainer, ano? Kung may interview si Rainer, ipasa tala lang doon sa masunod na programa ni Jonel. Pero mga tugang, inabot na po kita ng pamamara. Nakaibanan ta po sa technical side. Mayong iba si Ariel Camarote. And siyempre of course sa mga BBS Family Reporters. Sa ngarat po kan management and staff kan BBS DWLBFM, Catherine Fabis Villafuerte, and samuyang General Manager si Miss Lalaine Villafuerte Abonal. Ini po si Bebot Kalya nagsabing good morning, happy Tuesday, mag-iringat po kita, basta bareta, sigurado. Ang Syudadano. Mula sa Kawikaan 3:27. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kanila na nararapat kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito. Israel was afraid and was petrified, kept thinking we will never live without God by our side. But then we spent so many years doing things our own way, but we were wrong, and we learned how to fight and pray, and so we back in Israel. We just turned 70, and now it's our year of jubilee. We should have long passed away, but now it's our enemies that we have been known for just 1 second. It's the Lord who is the King on our go. Our enemies just turn around now, 'cause we'll just beat you continually. See where our enemies try to hurt us with goodbye, just think we'd crumble. They think we'd give up and die, not Israel. We will survive. Oh, as long as we cling to the Lord, we will always be alive. We've got all our lives to live. We've got all our love to give.
ang hanap niya to de kalidad asin rasonableng presyo kan mga RTWs, sapatos, bags, accessories, man iba-ibang gadgets, pati personalized giveaway.